Hello guys! Hello! This is for Gemini. Welcome dito sa aking channel, Gemini. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay, energy para sa inyong lahat. This is general reading, so I hope na makuha mo yung energy. This year, love life siya, Gemini. Titingnan natin, ano ba ang message na kailangan mong marinig. Okay, first card is adventure awaits. Wow, Gemini! Congratulations sa inyo ha. Kasi love life yung binabasa natin. Pero yung first message sa'yo dito is isang oras. This is the time for some adventure. So, this year daw sinasabi ng barahan na planuhin mo na magbakasyon. Pwedeng lumipat ang tirahan, magbakasyon. And sinasabi ng barahan na to na posibleng makatagpo ka ng bagong kaibigan or partner. And posibleng this year na to, eto na yung simula ng pagbabago ng iyong emotional journey. Notice the blessing. So, this year, maraming magta-transform sa buhay mo. So, makikita mo ang daming butterflies. Transformation yan. So, maging aware ka sa mga blessings na matatanggap mo sa taong ito. And be mindful with your money, honey. Okay? So, this year, Gemini, wag lang tayo puro nakapokus sa love life, ha? So, sinasabi ng baraha, maging maingat ka sa paghahawak ng iyong pera. Okay? Sinasabi ng baraha dito, iwasan natin yung compulsive shopping, yung palaging pagre-reward sa sarili, pag malungkot ka, magsha-shopping ka online, iwasan mo daw yan. Okay? This year. Okay. Your practicality is helping. So, Gemini, yung normal mong karakter is matipid ka talaga. Wise ka pagdating sa pera. Yung pagiging wise mo sa pera, yung pagiging matipid mo, ay makakatulong daw yan sa'yo sa taong ito. So, ibig sabihin, Gemini, wag ka munang magfo-focus sa taon na ito sa pera. Sa love life. Huwag ka munang magfo-focus sa love life. Kailangan mo daw mag-focus sa pagmamanage ng pera, paghahanap ng trabaho, pag-i-improve ng iyong finances, sa learning new skills or new craft, parang ganon. So, yun daw ang kailangan bigyan ng focus sa taong ito. Alright. 5 of Wands. Sinasabi ng baraha sa'yo, Gemini, na merong mga Gemini na in a relationship now. So, pwedeng you're in a relationship like boyfriend, girlfriend, live-in partner, or nasa contractual na relationship kayo. Prepare yourself kasi pwedeng magkaroon kayo ng away, gulo, miscommunication, misunderstanding na pwedeng mauwi sa paghiwalayan. But yung hiwalayan na yan na magaganap sa inyo, Gemini, hindi yan yung bad na hiwalayan. After ng hiwalayan, sa una masasaktan ka kasi medyo naging kampante ka sa comfort zone niya. Kampante ka kasi ginawa mo siyang comfort zone. But sinasabi ng baraha sa'yo dito na after that, makukuha mo yung katahimikan. Okay? After ng after ng breakup, medyo masakit, but later on, marirealize mo na, hi, salamat. So, dito sinasabi na matatahimik ka.
Okay? So, yun, di ba? This is breakup. So, sinasabi ng baraha, i-anticipate mo to, Gemini. I-anticipate mo siya kasi simpleng bagay ang pag-aawayan nyo na pwedeng mauwi sa gulo, mauwi siya sa hiwalayan, or pwedeng ikaw yung makipaghiwalay or siya. Sinasabi ng baraha sa'yo dito na kung sino man sa inyo na dalawa ang posibleng nanakit, it's either ikaw or siya, posibleng manghihinayang kasi parang strong na yung foundation na binuo nyo. But, sinasabi ng baraha sa'yo dito, Gemini, na kung ayaw mo daw na masira yung relationship nyo, kung ayaw mo daw na manghinayang, kailangan mong maging mapasensya. Ibig sabihin, kinakailangan mo daw, Gemini, na kontrolin ang iyong emosyon sa taon na ito. Decision making, kailangan mong pag-isipang mabuti. Huwag magpadalos-dalos daw. Or huwag maging emotional. Kasi sa decision natin, nasisira tayo, it's because of our emotion. Diba? Pag masyado tayong sensitive, masyado tayong emotional, doon nasisira yung mga relationship. Yung iba sa inyo dyan, isa sa rason ng hiwalayan is pera. Pwedeng gustong makipag-cool off kasi gustong maghanap ng trabaho sa ibang bansa. Or pwedeng gustong makipaghiwalay because hindi pa yung isa stable, yung merong konting medyo mababa yung confidence ng isa. Okay? So, sinasabi ng baraha sa'yo dito na yung drive mo, yung interest mo sa taon na ito, hindi sa love life. Kung may asawa ka, may relasyon ka, posibleng sa taong ito, pwede mong mapabayaan yung love life mo. Pwede yung iba busy sa pag-a-apply ng trabaho, yung iba naman is busy sa pagre-research, pag-aaral ng mga additional skills. Yung iba naman is busy sa paghahanda sa kanilang promotion. Yung iba gustong pumunta ng ibang bansa, so busy sila sa mga papeles, dokumento, ganyan. So, understandable kung bakit mayroong maghihiwalay dito because of kulang sa oras, hindi na match yung energy ng bawat isa, parang ganun. Okay. Be careful lang, okay? You need to be careful. Kasi mayroon ditong Gemini. You're married, Gemini. Lalaking Gemini ito. You need to be careful kasi posibleng may katrabaho ka na may gusto sa'yo. Pwedeng pikutin ka, sabihin sa'yo na nabuntis mo siya. Okay? So, yun yung kailangan mong iwasan or maging aware ka, lalo kung lasing ka. Huwag kang makikipag-inuman sa mga babae, lalo't alam mo na yung kainuman mo ay may gusto sa'yo. Kasi pwedeng pikutin ka, sirain yung pamilya mo, mapagbintangan ka na binuntis mo siya. Thank you guys. Bye!